muna ito kasi sabi ng mga mga banatiros o sino pa yung mga nagbanat-banat yan. Si Kibuloy daw ay hindi nahuli. Sumurrender, kusang sumurrender. Ito ha, ano na to, tawag nito, drone na to. Kaya nga lang guys, kaya sa mga Bisaya, pasensyahan na tayo pero makita yung video. Sa ka-drone video nga gipadala sa Newstime Philippines niadtong Martes sa kaadlawon. Makita nga hayag pa lang niadtong Domingo sa hapon, kanan sa ACQ Building, Bible School Building, sulod sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Ang Bible School Building nga gitawag usab og ACQ School of Ministries, nahimutang kilid sa Jose Maria College at tubangan sa SMNI Building. Makita sa mga video nga ang mga sakyanan dunay pick-up, dunay van, ug dunay mga SUV nga naka-standby. Tanawa, makita ka nakapalibot sa nahimutangan sa Bible School Building. Oh, tingnan nyo ha, mga banateros, mga banat-banat dyan, tingnan nyo, pakinggan nyo ng mabuti, tingnan nyo ng mabuti, kung si Kibuloy ba ay hindi na corner, natakot lang talaga siya na baka patayin siya doon kasi hindi na sumusurrender yung ating PNP. Kung sabi ko nga sa inyo, kung Duterte yan, kung si Bato yung nangunguna sa operation, wala na. Tigbas na si Kibuloy. Oh, buti na lang, mabubuting pulis yung gumawa ng operation, meron silang dignified PNP yung gumawa ng operation. Kaya, pa rin, tawag nito, grasya pa rin, grace pa rin ang nasa kanila. So, let's continue. Ang mga nakauniforming kapulisan. Samtang makita usab ang pipila ka mga individual nga nakasibilyan duol sa building nga murag dunay gipaabot ug dunay gibantayan sa ilang palibot. Makita sa Google Map nga ang Bible School Building kon ACQ School of Ministries nga ginapalibutan og mga pulis sa video. So, ang sabi dito, nakapalibot daw yung mga pulis doon, yung mga PNP doon sa sa Bible School, sa ACQ Bible School. At meron ng mga sasakyan kasi meron ng agreement na susurrender na lang si Kibuloy kasi wala na siyang mapupuntahan, corner na siya, no? Kaya hands up na siya. Oh, yung kanyang power, yung kanyang mga remote guys, hindi na gumana. Nawala ng battery. O hindi siguro na napalitan ng panibagong battery. Kaya walang power na yung kanyang mga remote, 'di ba? Sabi niya, remote control lang yung earthquake. Talagang humihinto. Ngayon, hindi siya nakabili ng battery sa kanyang remote control kasi nagtatago siya ng 2 linggo. Hindi pala 2 linggo lang, buwan. Ilang buwan yung nagtago. Kailan ba lumabas yung warrant of arrest galing sa Senate, 'di ba? Mga yon? March or April, lumabas yun, nagtago na siya. Tapos, tinutuon ng PNP kasi yung NBI pumunta doon, hindi naman nagdala ng hindi naman para kunin si Buloy, kundi para, hello, magtago ka ng husto ha. Kaya, asa na yung mga kasama mo? Ilipat natin doon tayo magkita sa likod ng doon sa malapit sa airport, doon sa hangar mo, doon tayo magkita. Itatakas ko sila. Ganon. Hindi yata na plansya masyado yung agreement. Kaya yung ating regional FBI, NBI diyan, sabi niya nahuli niya. Meron na sa custody yung 5, si Kibuloy lang ang hindi, tapos kinabukasan hindi pala nahuli. Wow, mali. Kaya kasi pare-pareho sila. Yung natin, yung PNP natin, iba umaksyon. Kaya ito, gagawan pa nila ng drama, no? Ibibig deal pa nila. Kaya kayong mga banatiros dyan, no? Buksan nyo yung mga mata nyo ha, kung hindi pa kayo mga bulag. Sige, let's continue. Ug mao kini ang Apollo Air Hangar, kilid sa taxiway sa Davao International Airport. Sa ikaduhang drone video nga gipadala sa Newstime, kilom-kilom na sa dihang mitugpa sa runway sa Davao International Airport ug padulong ang C-130 sa Tactical Operations. Guys, yan yung C-130. Alam nyo ba guys, this is a fun fact about
Kibuloy. The first airplane that he was in was C-130 from Davao to Manila. The last airplane that he's going ride on is also C-130. So guys, full circle na yung ano, kung sa business pa ito guys, kasi yung meron tayong tinatawag na life cycle of the product. Ito din, yung budol cycle ni Kibuloy comes to the full circle na. 'Di ba? Oh, unang pinakaunang eroplano sinakyan niya C-130. 'Yun ang ano niya ha, 'yun yung testimony niya sa amin. Alam niyo yung testimony niya, parang naging ano na 'yun. Kahit mga pambudol-budol 'yun, parang naging fact na rin 'yun sa amin. Kahit yung testimony niya, guys, hindi, oh my gosh, naalala ko ngayon. Yung testimony na ano na merong yung pinahiran siya ng langis. Oh, ganito ha, ganito daw. I-demonstrate ko sa inyo. Itong testimony na ito na paulit-ulit ng ilang taon and passing by, you know, from member to the next, from worker to the next worker. So ganito daw ang nangyari. Doon sa Tamayong, meron daw silang panambahan doon sa maliit na ano na simbahan sa Tamayong. Ay, during daw sa kanilang panambahan, guys, meron daw angel. Napakalaki daw na angel. At merong dalang pitsil. Oh, alam niyo yung pitsil? Oh, parang ano ba? Tawag nito. Kung ako angel yun, bakit ang ginamit ko? Binuhusan daw siya ng ano, ng langis. Sa Bisaya pala na. Alam niyo, sa mga Bisaya, no? Kapag ka mag-usap tayo about langis, about lana, manananggal yun, di ba? Pag magpahid ka ng lana, lilipad ka na. Oh, itong si Kibuloy iba. Oh, meron daw langis. Oh, binuhusan daw siya ng langis. Tapos, yun na daw ang kanyang anointing. At lahat daw ng mga members na nandoon, nakaamoy daw sila ng parang bulaklak ang kapaligiran. Yun ang testimony nila paulit-ulit, pati si Kibuloy. Kaya naging ano na, parang Bible na sa amin yun. Kaya gumawa sila ng panibagong Bible, yung fulfillment na Bible, na ang lahat ng revelation ni Kibuloy nandoon. Revelation na kaya niyang pahintuin yung tawag nito, yung earthquake, revelation na yung ABS-CBN magsasara, yung revelation na si Gibo ay mananalo sa pagka-presidente, nandoon lahat sa fulfillment book niya. Mamaya guys, ipakita ko dito. Basahin natin yung kanyang fulfillment book. Ano yun? The Newest Testament. Diba? Merong Old Testament and New Testament. O si Kibuloy, merong fulfillment. O, that's the latest testament ever. O, pero nakalimutan siguro mailagay doon yung mga yung mga ginagawa niya sa mga pastoral. Yun siguro ang wala doon. Hindi ko pa nabasa guys. Yung fulfillment na yun. Pero tapos na daw. Tapos na daw ang lahat ng mga revelation ni Kibuloy andoon, no? Na-sidetrack na naman tayo. Sige, patuloy natin tong drone na to para masupalpal natin yung mga banatiros diyan na laging sinasabi, hindi nga nahuli si Kibuloy. Sumurrender nga ng kusa. Sige na, Kuntog 11. Mga bulag yata itong mga banatiros na to. Samtang plaster na ang C-130 sa Old Airport, Kuntog 11 sa Barangay Sasa. Ayan sila guys. Yan sila Kibuloy. Meron ng mga sasakyan doon kasi corner na sila, di ba? Nakapalibot, pinalibutan na ng PNP yung Bible School. So wala na silang mapuntahan. So sino-sino ba yung mga nakuha dyan? Maraming nagtatanong dito. Ano daw asa na daw yung 8 heartbeats? Guys, di ba sinabi ko sa inyo? Yung 8 heartbeat na yon, si Kibuloy, si Enteng, si Ingrid Canada, si Jacqueline Roy, si Sylvia Simanes, 5 na yan, di ba? Si Ingrid Canada, si Helen Panilag, and possible si Stephanie. That was true, guys. Alam nyo bakit? Si Stephanie Ibarra lang ang walang kaso sa kanila. So therefore, si Stephanie
Ibarra ang maiiwan dyan sa loob ng compound. Maraming nagtatanong dito, asan daw si Stephanie Ibarra? Andyan po sa compound si Stephanie Ibarra, wala pong kaso kasi yan si Stephanie Ibarra. Kaya hindi pwedeng dalhin ng PNP dahil walang kaso, no? Si Stephanie. Pero itong pito, si Helen Panilag, si Tessie Dandan, ay dala, nasa ano nga lang, nasa holding area. Nag-aantay na matapos yung extradition para sila ay mapadala dito sa US kasi wala silang kaso dyan sa Pilipinas. No, ito hindi to lumabas sa sa media natin kasi meron tayong ibang media dito. Pasensya na guys, itong information na ito siguro hindi pa pwedeng maipalabas pero bahala na. No? Bahala na. Nandito na tayo di ba? So, yan. So, itong naging pito, kasi si tawag nito, si Stephanie na iwan, walang kaso. So, ngayon, bilangin natin uli ha, mga banateros na hindi marunong magbilang at hindi marunong mag-isip. 1, si Kibuloy. Enteng, Canada. Ingrid, Canada. Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, Helen Panilag, at si Tessie Dandan. O ngayon, sasabihin nyo, nawala doon si Tessie Dandan at saka si Helen Panilag kasi kayo, magaling kayong magsinungaling. Pero kahit anong kasinungalingan gagawin ninyo, magbibuild na naman kayo ng another kasinungalingan para magpagtakpan yung mga kasinungalingan ninyo. Ganyan ang ginagawa. Ganyan ang process ng pagsisinungaling. Kaya, guys, if we are founded in kasinungalingan, in lies, there's no backbone. There's no strength to stand up on that foundation. Parang yan For me, parang yan, parang sand, parang ano ba yung sand sa Bisaya, sa Tagalog? Yung sand siya na walang backbone. Ito naman, hindi pa ako tapos. Mga wag na. So guys, yan, sige natin. Kausap na nag-abot-abot na ang daghang sakyanan likod sa Bible School building. Ug makita na nga daghan ang mga tawo nga migawas gikan sa building ug dali-dali nga nanakay sa mga sakyanan. Gikan sa Bible School building, niagi kini sa hangar sa KOGC ug miliko pawala ug misulod sa taxiway sa sulod sa Davao International Airport compound ug midiretso sa Tug 11 kung diin naghulat ang C-130. Pagkanaog sa mga tao sa mga sakyanan, bilang Kibuloy, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, Crescente Canada ug laing duha pa ka individual nga gipangita kuno sa Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Diretsong misakay sa C-130 ug nagpabilin ang mga sakyanan. Hangtod nga nakalupad na ang C-130. Among gipakita kining hinatag nga drone video aron makita natong tanan kung asa gikan si Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubanan una pa man kini misakay sa C-130 niadtong Domingo. Ni surrender ba o giaresto si Apollo Kibuloy niadtong Setyembre 8 ugma Setyembre 13 kun Friday the 13th mo pakita na si Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubanan ato sa arraignment ug pangutanon sila kung guilty ba sila o dili sa mga kaso o magsugod dayon ang pre-trial video 106 sa Regional Trial sa Quezon City sa kasong Other Acts of Child Abuse o BOS sa Republic Act 7610. Kung sa man ang lintunganay sa kaso, nang hinaot kita nga ang tawhanong katungod sa mga akusado ug sa agrabyado magpatigbabaw ug labaw sa tanan. Mahatagan og hustisya ang mga biktima nga dugay nang nagantos. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!